Ang lahat po ay magsiluhod, tandaan ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunti. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, walang kupas, noon, ngayon at kailanman. Halina mga minamahal, damhin niyo sa kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Juan. Pagkaraan ito'y dumating ang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Doon may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo ba ang gumaling?" Sumagot naman ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin, ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya ay tinanong nila, "Sinong nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sinong nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya
sa araw ng pamamahinga. Ilan kaya ang katulad ng mga Hudyo na ito na hindi nakita ang mabuting ginawa ng isang Hesukristo, kundi ang sinuri yung mali para sa kanila, na nilabag ang kautusan ng Ama na nagpagaling sa oras ng pamamahinga, sa araw ng pamamahinga. Alin ba gaya ka ang mas maganda, ang nagpagaling ka ng kapwa mo at nakalaya, o yung nilabag mo ba ang kagustuhan ng Ama sa araw ng pamamahinga na yaon ay may nakalaya namang kapwa mo na matagal nang naghihirap at nagdurusa? Ganyan ang tao. Wala lang bang masabi? Wala man lang bang makapagsasabi sa maganda at mabuti kung ganito lahat ang uri ng tao? Ang minamahal, sa panahon ngayon ng Espiritu, wala nang nakikitang Kristo sa harapan ng tao. Kundi kung may rebulto, ang gugunitay na lamang ay ang pagkakapako at kung paano ipinako ng mga walang hiyang tao. Subalit, magpahanggang ngayon ay ginagawa ito ng maraming hindi totoo. Sapagkat hinahanapan ng kung ano may bibintang at may paparatang, ngunit hindi nakikita yung mga gawa na mabubuti para sa kapapa, ginhawa at ikabubuti ng maraming kapwa. Subalit, ano man naman ang gawin ng mga kapwa-tao, ang amang butihin na nakikita ang lahat ng mabuti sa anak niya, sa mga anak niyang gumagawa ng mabuti, ang nananaig pa rin ay ang ginagawa nilang mula sa kanya. Mga mahal, maliwanag ang tinuran, hinanapan ng kasalanan at ipaparatang. Hindi nila nakita sapagkat hindi maituro ng pinadadalang higaan na kung babaybayin at babalikan, natupad na rin ito sa isang binakbak ang bubong upang ihugos naman din ang isang hindi makabagon. Subalit, wala ring mapaglagyan sa siksikan ng mga tao, kaya't ang bubong naman ang tinanggal upang doon ay makasingit ang isang di makabangon. At ito naman ay ang tubig na kinakalawkaw. Mga mahal, tuwiran ngang sasambitin ko sa inyo, huwag literal na binabasa ang mga ito. Alimbaga ang binakbak, ang bubong, kung sa utak ng tao, sa katalutaluktukan ng isip ng tao, lilinis magbubukas ang diwa. Makikilalang tunay na Ama na mahalaga na dapat kamtin ng tao. At mabubuksan ng pangunawa sa mabubuti niyang gawa. At ang anak na nagsasalita, na nangungusap ng tama at mabubuti pawa. Ilang pong beses ka mang nilublob sa tubig. Kung ang Espiritu naman sa iyo'y huwad at wala kang pagkakatotohanan, anong silbi ng nilulublob ka sa tubig? Ang mahalaga, tanggapin mo ang magpapalaya sa iyo sa kamalian upang magsilbing liwanag at taglay mo ang tunay na liwanag sa buong mong katauhan at sa salita lamang ikaw ay magigising sa katotohanan. Kaya naman maliwanag na tinuran, pinagaling ka na nang magkita sila ng pinagaling. Subalit, huwag ka nang magkasala pa, sapagkat baka may mangyaring masigit pa na masama sa iyo. Naalala baga ito ng mga tao kapag pinagaling na sila ng Espiritu Santo? Naalala baga ito ng mga tao na nagpapagaling ay di tao? At pagkatapos ay nilolokot, lolokohin ng Espiritu Santo sa kabila ng mabuti na ginawa para sa kanilang bilang tao? Mga mahal, ang pagtupad at pagtalima sa kalooban ng Ama ay di nasusukat sa panlabas na kanyuan. At hindi makikitang gumagalaw at gagalaw bilang tao, kundi nasusukat sa kalooban ng tao at kaisipan ng tao nagtataglay ng totoo at mabuting taglay ito sa kanyang pagtanggap at pagsunod sa amang hindi nakikita. Mga minamahal, maliwanag ang atas. Ang atas ay atas, maliwanag ang utos. Ang utos ay utos, maliwanag ang salita. Ang salita'y masasabi ng taong may bibig at nakapananalita. Subalit kailanman ang pipi ay di makapangungusap. Kaya naman itong Ama
walang gustong gawin kundi mabuksan ang mga pangunawa ng kanyang mga anak, mabuksan ang diwa, mabuksan ang bibig sa mabuting pananalita upang ang bawat aral niya ay matutunan dito sa lupa. Mga minamahal, alin nga ba ang kinalulugdan ng Ama? Ang sundin ng batas ni Moises na sinasabi nilang ang araw ng pamamahinga ay huwag gagawa. Subalit, hindi nga gumagawa, wala ngang ginagawa, para lamang tuparin ang salitang ito, ngunit gaano katotoo wala nga silang ginagawa? Hindi ba sila kumakain sa oras at araw ng pamamahinga? Alin kaya ang mas mainam? Ang gumawa ka ng mabuti para sa iyong kapwa at nakinabang ang iyong kapwa na maliwanag na binaybay at tinura naman sa isang banda, ay ito, kung malalaglag ba eka ang isang tupa mo sa isang bangin, dahil ba araw ng pamamahinga, hindi mo siya sasagipin. Alin ang mas maganda? Alin ang mas mabuti? Ang sumagip o nagpabaya? Mga minamahal, ang ama'y hindi marunong magpabaya, ang anak ay hindi nagpabaya, kaya ang mabubuting gawa sa ama nagmumula. Kung bukal sa kalooban at tapat na tuntunin ng amang sinusundan ng tao, walang isip na marumi, walang duming isip na maghahari sa tao, at walang damdaming mangunguna, kundi ang mabuti. Kaya naman, hindi hahanapan ng ikapaparatang at ipaparatang sa kapwa nilalang na mithiin ay kabutihan. Subalit ng dahil nga, hindi lahat ng tao na nagsasabing mabuti ay mabuti nga, ang hahanapin pa rin ay ang mali at ipaparatang para masiraan ang kapwa. Mga mahal, marami pa na ganitong uri ng tao sa panahon ng Espiritu. Kaya naman ang tanong ng Ama, hanggang kailan niyo ako darayain? Hanggang kailan niyo ako lilinlangin? Hanggang kailan niyo tutup din ang sarili niyong damdamin? Ang sa akin ay kailan niyo gagawin para ako'y masiyahan at malugod man din? Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga't, di man kinalawkaw ang tubig sapagkat walang magawa ang isang nakahiga, walang nilusong ang tubig, kundi sa salita lamang ay gumaling. Bitbitin mo eka ang iyong higaan at ikay lumakad na. Walang tubig na nilusungan, nakinig lang sa nagsalita, sumunod lang sa nagsalita, nagalaw ang katawan, humakbang ang paa, nagbangon at binitbit ang higaang daladala. Mga mahal, kung tunay lamang susunod at makikinig ang tao sa banal na salita na nangungusap at banal na pinagmulan, walang tao na matitigib ng pait ang damdamin at walang mananahan na karamdaman para buong panahong nabubuhay ay mahirapan at masaktan. Kundi kung niloob man ng Ama na panahon man, taon ng binilang katulad nitong hindi makabangon, ilang taon ang dinanas niya. Ilang taon. Mga minamahal ko, kay buti ng Ama, kay dakila niya, sapagkat ang bawat araw ay laging may gagawin ang Ama. Kaya 30 taon man, may nagawa pa rin ang Ama sa kabutihan ng tao. Ano pa kaya ang 38 taon? Sapagkat ang wika nga niya, sang iglap lamang kapag ginusto kong ako'y tupdin ang marapat kanino man. Mga minamahal, kung minsan ang pagsalansang sa layunin ng Ama ang siyang nagiging daan para mabigatan at mahirapan ang loob ng tao. Subalit, kung susundin at tutup din lamang ang mabigat mong dalahin, mapagagaan, at ikaw ay mapapalaya niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. May isang kwento. May isang magulang na ang gusto niya siya lagi ang nasusunod.
may 3 siyang anak. At ang mga 3 anak niya na ito ay pinalaki niya sa bulyaw, singhal, galit. Kaya nakikita pa lang ang kanilang magulang ay nanginginig na. Hindi pa man pinapalo, nanginginig na, umiiyak na. Ngayon, pag umiiyak naman sila, ang sabi ng isang magulang na ito, tumigil kayo, Eka. Hindi ka pa pinapalo, nanginginig ka na. Hindi ka pa pinapalo, umiiyak ka na. Hanggang sa magkasakit ang kanyang mga anak na 3. Sa hindi niya namamalayan ba't nagkasakit ito. At nang ipasuri, ang sabi ng manggagamot, hindi kaya Eka nila kung bakit Eka nagkaganyan sila. Sapagkat ang isip ng tao ay may kanya-kanya ekang kakayahan, makakaya, at maging ang damdamin. Kumbaga sa ano'y torture. Mga minamahal, kung ganun lang ang ama, kung gayon lang ang ugali niya, wala na siyang binuhay pa rito sa lupa. Sapagkat lahat ng tao ay kahirap ituwid at kahirap sumunod. Ngunit dahil sa kanyang pagmamahal, masama man at mabuti na pakitutunguhan niya, nagagawa niyang pakisamahan at pakitunguhan, at hindi niya pinupersa, sinisindak ang mga anak niya. Sapagkat kung sisindakin niya ay maluwat ng sindak ang tao, ngunit sindak man wala namang pagbabago. Kaya naman ibiniba niya ang kanyang espiritu upang mangusap sa ilang, sa dalampasigan, sa baybaying dagat, sa tabi ng lawa at sa kapatatagan. Ngunit bakit may mga taong nagagawa nilang magalit sa kapwa nila na wala namang kasalanan ng kapwa-tao? Bakit nagpupuyos ang damdamin nang dahil sa iniisip na kung ano-ano na wala namang pinakikita na mabuting ginagawa sa kanila? Bakit kaya may taong habang minabasdan ng kapwa na kinagagalitan, nagpupuyos ang damdamin, hindi naman sila inaano? Ano ang nag-aari sa kanila? Diyos ba o demonyo? Yan ang pawang katotohanan. Hindi lang maamin ng tao. Kapag ang ugali mo hindi mo makita kung ano ang ginagawa ng ama, demonyo ka. Ngunit sasabihin mo, maka-Diyos ka. Sasabihin mo, nasa Diyos ka. May Diyos bang ganyan? Ang ama'y mahabagin at maawain. Nakakaunawa man din. Kaya kung ikaw ay mataas, bababa ka dahil natanggap mo ang ama. Kung ikaw ay totoo ang damdamin para sa ama, na sa dating buhay mo ay wala kang pangunawa sa kapwa mo, na sa dating buhay mo ay wala kang pakialam sa kapwa mo, wala kang pag-ibig, alalaong baga ang ibig kong tukuyin. Nang maramdaman mo ang ama at nakilala mo, na iba ka, sapagkat iniba ka niya. Dahil binago ka, sapagkat nagbago ka. Subalit, kung ang sasabihin mo'y hindi mo siya tinatalikdan, subalit di mo naman alam ang nakasasakit ng damdamin ng kapwa mo, palagay nang may kasalanan at nagkasala sa iyo ito, ikaw ba'y walang sala? At upang di marubdob ang pagiging galit, alalahanin walang banal na tao. Sa makatwid, kung tunay ng damdamin ng tao'y ama, mauunawaan ang kapwa, nahihirapan ang damdamin nila. At ang nasa banal na espiritu at totoong banal na espiritu, sa banal na espiritu nagtatanong, hindi sa kapwa-tao. Sapagkat ang kapwa mo'y bibig ang gagamitin. Ngunit ang banal na espiritu, wala mang bibig na gagamitin. Damhin mo lamang, babahagi niya sa iyo kung anong totoong damdamin ng kapwa-tao. Kaya dito nasusukat ng ama yaong totoong mga anak niya, ng damdamin nila'y totoo sa kanya. Hindi magsasalita ng kung ano-ano, kundi kapag may nagsasalita ng kung ano-ano, naiirita sila. Nababagot baga
Sawang-sawa nang marinig yaon sapagkat nakakasuka na. Kaya nasusulasok sila sa ugaling nakakarimarim sa pananaw ng Ama. Ngunit at pasubali, ito ang gustong-gusto ng ugali na mga mapagpaimbabaw. Mga mahal, hindi ito makahuhulagpos, hindi ito makalalagpas, at dito malilingid sa Ama. Kaya, sino ka at sino siya para paglihiman ng damdamin ang bawat isa? Mga minamahal, ang mga Hudyong ito'y wala nang tiningnan, kundi ang pagkilos ng Kristo mula noong makita nila at makakita sila ng isang pagkakataon. Ang maparatangan na sa araw ng pamamahinga ay nagpagaling, sapagkat marumi isip nila, masama ang damdamin nila. Hindi katulad ng Kristo na mahabagin at mawain, totoo ang pag-ibig, kaya nang makita niya ang walang puwang para siya'y gumaling at di siya dinasaklolo ng mga kapwa-tao, siya ang kumilos. Siya ang naghari. Siya ang gumawa ng gawa na hindi magagawa ng taong nasa paligid niya. Kaya naman dahil kaiba nga siya sa mga taong naroroon, naiba nga ang ginawa. Pinagaling ang di makalakad, sa salita ay gumaling, nang tanggapin ng isang pinangusapan, tumindig ka. Hindi ba kayo makalakad sa katotohanan ng Ama? Kapag tinanggap nyo ang isang tunay na Kristo sa puso nyo, makahahakbang kayo at makababangon kayo sa dilim na pinaglulugmukan nyo. Sa inyong pagkakalipin, taon man ang bilang, upang kayo'y tumupad sa mabuti at magandang layunin ng Ama at ng Anak. Kaya makalalaya kayo at iiwanan nyo na ang tunay na dating pagkatao nyo, kaya naman may habilin. Pinagaling ka na, huwag ka nang muli pang magkasala, baka may mas higit pang masamang mangyari sa iyo. Mga mahal, ang tunay na kumikilala sa Ama at nakakakilala sa Ama nang makagawa ng mabuti sa kapwa, anuman ang pinakita at anuman ang napapakita, hindi sinusumbatan ang ginawa ng kabutihan, kundi nang dahil ginawa niya yon alang-alang sa paglingap at pagmasid niya sa Ama, natuwa siya at lalong tuwang-tuwa kung walang maiganti ang ginawa niya ng kabutihan, sapagkat siguradong ang gaganti ang Diyos na hindi niya nakikita. Kaya naman, hindi siya sasama ang loob, hindi siya sumama ang loob, bagkos, anuman ang ginanti ng mga ginawaran niya ng kabutihan, sa Ama niya nilagak, sa Kanya siya dumulog at humingi ng marapat na kaampat at kalapat ng higit na mabubuti niyang ginagawa. Sapagkat bukal sa kalooban, tama at tumpak ang damdamin, kaya't nahirapan man sa ginawa niya para sa mabuting nakabuti sa kapwa, wala pa ring ginawa, kundi ang magpakabuti, sapagkat tunay na mabuti nga ang kalooban at damdamin niya. Gayon ba ang ginagawa nyo? Gayon ba ang nagawa nyo? Maghintay kayo ng ganti. Higit sa iba yung ganting dapat sa inyo na di nyo batid kung paano ibibigay at ibipagkaloob ng Ama. Subalit, kung pagkatapos nyong nagawaran ang mabuting kapwa nyong sinasabi nyong nagpapakabuti kayo, sa masama pala, sa bandang huli ang paningin nyo'y mabuti, ngunit bandang huli na hindi na kayo nagantian, masama na, baka dumating at sapitin ninyo na ibayong higit na lasap at palalasap ang pait at sakit. Lalo tigit kung ang kapwa nyo, pinaparatangan nyo, ay nagpapakatuto tapat na ginagawa ito. Kaya, ano ang nangyari naman sa mga nagparatang sa isang Hesukristo?
Tao ang nagparusa, tao, katawang taong pinagdusahan, subalit ang Espiritu kailanman di nila naparusahan at di nakapagdusa at di nagdusa. Kaya naman, napatotohanan ng Ama kung sinong huwad at mga paimbabaw, dumatal ang takda ng katubusan ay naganap, dumatal din ang takda ng kaparusahan sa mga nagpahamak. Mahal na mahal ko kayo, alalaong baga, panahon lamang, takda lamang, subalit ang Ama'y di nakalilimot at di lilimot sa lahat ng gawa ng tao sa lupa, kaya't ang mabuti ginagantimpalaan, ang masamay napaparusahan. Hindi ngayon mo ginawa, ngayon din ibabalik sa iyo. Na ang akala ng tao nakaliligtas sa lahat ng sinasabing hindi tama at mabuti sa kapwa, na ang akala ng tao nakaliligtas at di napaparusahan sa mali at masamang ginagawa. Subalit alalahanin, bawat araw at gabi, Ama'y nakatunghay, nagmamasid lamang, may takda ang lahat sa bawat kanyang anak. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't ang nagmimithi ng mabuti, patuloy na nagnanasang maging mabuti ang isipan, inililihis ang isip sa pagkakasala at nilalapit ang isip sa liwanag upang mapuhap ang katotohanan ng Ama at ang salita niya siyang manahan na nagbibigay sigla at buhay sa katauhan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama'y patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayoy, ipinapantay ang sarili sa Diyos. Yan ang taong walang pandama, na tunay na espiritu na mula sa Ama. Hindi nararamdaman kung ano ang kaharap niya, sapagkat ang masamang espiritu ang naghaharit, inaalipin sila. Kaya naman kung ano nararamdaman nila, ang gusto'y gayon din ang makita sa kapwa-tao. Kaya kapag nagkasama-sama ang kampo ng demonyo, wawasakin ang tahanang yaon. Subalit kapag dumatalang Ama't Kristo, ang winasak nila'y binubuo niya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, yaon ang winawasak na damdamin ng kapwa-tao. Sapagkat kung ang naghahari ay ang kalooban ng Ama, walang mawawasak na totoong tao na tapat sa Kanya. Kaya't pinagsusumakitan at pinagsusumikapan ng mga anak ng Ama na tumanggap sa Kanya na siya ang pakinggan, hindi ang kung ano-ano. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, walang taong makapagpapasibol ng tubig para lumagok at inumin ang kapwa. Subalit ang Ama, tigang man na lupa, kapag kanyang binungkal na paaapaw at walang katigangan, niyang may bibigay ang tubig upang sumalok ng sumalok ang may layon at nasa at di na mauuhaw. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, ang bawat araw ay ninanasa ng mga anak ng Ama na kumikilala at nakikilala siya kung papaano ang kalugod-lugod at nakakaaya sa
pananaw ng Ama. Doon, nararamdaman ang puso nila kung papaano ang Amang tinanggap nila ay nakatahan at nananahan sa lupang katawan. Sumayin kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, upang kayo ay masyahan, liwanag ng buhay, sa inyo'y kakamtan, kung isip ay mapangunawang tunay na ang Ama ang siyang nangingibabaw, ang may pandinig ay nakarinig. Walang taong magaling, ngunit maraming taong mapagmagaling. Walang taong ganap na matalino, ngunit maraming tao ang nagtatali-talinuhan. Maraming tao ang mga nakikita ay gawa ng kapwa-tao, subalit ang Espiritu ang pinagmamasdan ay kung ano mababago sa tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kung ano yung binibilin sa inyo, kung nagtitiwala kayo sa banal na Espiritu, sa katauhan ang ginagamit sa inyo, susundin nyo at babatahin. Hindi kayo gagawa ng ibang pamamaraan nyo na alam nyo naman na kapag ginawa nyo ay maaaring makapinsala o makabuti. Sapagkat ang Espiritu ay hindi kayo ilulugmok, ipapahamak at papatayin sa dakong ito, kundi kung kayo namamatay at maaari pang mabuhay, ipagkakalobang ikabubuhay at mabubuhay kayo. Subalit kailanman ay hindi kayo wawasakin para mamatay ang damdamin, kundi ang wasakang damdamin ay bubuuin para mabuhay na may kasiyahan, kagalakan. Ang may pandinig ay nakarinig, kaya't ang may pandinig sa tuwin ay nakaririnig. Pagharian kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong? Ngunit sa isip nyo'y may katanungan? Kung wala kayong tanong, ituloy na lamang. Buhay ba ang Ama? Kaya mula kay Oseas, halik kayo at tayo manumbalik kay Yahweh, pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Naunawaan niyo ba? Kung sa palagay ng tao, ang Ama ang nanakit sa kanilang damdamin, siya rin ang magpapagaling ng sakit ng kalooban. Papaano naman sumakit ang damdamin na dulot ng Ama? Eh hindi naman siya kailanman nagpapahirap ng loob ng tao. Kaya ang tao ay mapagparatang, mapagbintang. May Diyos ba eka? Ba't pinahirapan ako? May Diyos ba eka? Ba't ako pinahihirapan ng ganito? May Diyos ba eka? Ba't sinasaktan ako ng ganito? Para namang nakita niya ang Diyos niya nagpapasakit sa kanya. Ba't hindi kaya gawin at sabihin ay ganito? Diyos ko, kung ano man ang kasalanan ko sa dinaranas kong ito, ako'y patawarin mo. Sigurado pong may kasalanan ako, kaya ako nagkakaganito. Ipaunawa mo sa akin at ako'y palayain. Buhay ba ang Diyos? Ano pa? Diyos ko, ano man ang sala ko bilang taong marupok, mahina, na hindi ko alam kung anong pinagkasalahan ko, ako'y patawarin mo. Buong kababang sinusuko ko sa iyo. Mas mainam pa kaysa magmagaling na, anong kasalanan ko? Ba't mo ako ginaganito? Buhay ba ang Diyos? Pagkatapos bang gumawa ko ng mabuti, ganit pa gagante? Bakit? Inano ka ba? Mahal, ganyan ang tao, damdaming tao. Subalit,
hindi maamin. Kaya nga sabi nga sa tinalang karampot, ito lang dinaratal, ngunit mahaba yan. Ang artista, dahil hinihingi ng kanyang gagawing pelikula, kailangang umartis siya. Ngunit may bayad siya. Kaya kahit malungkot siya, pag ang kanyang papel ay tumawa, kailangan tumawa siya sa kamera. At kung kailangan humalakhak, hahalakhak siya. Kung hindi ka naman artista, walang bayad, ba't mo dinadaya ang sarili mong nagpapakita ka masaya, hindi ka naman pala maligaya? Sino dinaya mo? Di sarili mo. Sino niloko mo? Di sarili mo. Mababakas at mababanag ng amang totoong damdamin ng tao sapagkat walang malilihim sa kanya. Ang artista may bayad, sumisikat. Hindi ka sisikat sa arte sa harapan ng kapwa mo, wala ka namang bayad. Kaya kailangan magpakatotoo kahit sinong kaharap. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, at kung tapat at totoo kayo kanino man, harapan, talikuran, ang nasabi sa likod, masasabi sa harap, ang nasabi sa likod, masasabi sa harap, ulit-ulitin man, harap at likod, masasabi mo pa rin. Ngunit kung di aminin ng kapwa mo kausap at ikaw ang dinidikdik, dikdikin mo na rin. Sabihin mo na rin, sige na, para matahimik ka. Masaya na siya. O, tumutubos ba kayo? Kung tumutubos kayo, ariin na ninyo kahit di nyo kasalanan. Total naman, may Ama na alam kung sino may sala, inamin nyo man. Hindi pa rin kayo parurusahan kundi kayo nagkasala. Ngunit di nyo man aminin at totoong kayo naman sa inyo ang parusa. Alin ang mas maganda? Di mag-amina na ng magkaisa tulad nitong mga Hudyong ito na hindi sila makaharap kay Kristo. Patago-tago silang naghahanap ng paparatang at ibibintang. Ganyan ang taong walang inalam kundi manira ng kapwa. Hindi makalantad, hindi makaharap. Subalit hindi nila batid ang Ama na kababatid. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Sabi nga, kung ang isang dambuhalang isda na nasa loob ng karagatan, nasa ilalim ng karagatan, nang ipasok itong si Jonas, kitang-kita ng Ama kung paano siya iluwa at paano niya ipaluwa at paano siyang ipasok sa makatwid. Kung pinapasok kayo ng Ama sa masikip, kaya niya rin kayong iluwa sa masikip. Upang gawin kayong maluwag. Kaya, siyang tanggapin nyo tulad ni Jonas. Tinanggap ang Ama na magpapaluwag at magpapagaan ng kanyang buhay na daraanan. Kaya naman, ang masikip niyang pinasok na isdang dambuhala, hindi siya nginata. Niluwa siya, at nang mailuwa siya, buhay pa rin naman na ibinigay ng Ama ang buhay niya. Kung nilob ng kapwa nyo, kayo'y pinasyasakitan, huwag kayong masaktan. Ama ang laanan. Ibigay sa Ama, siya ang bahala sa bawat paninikip, pagpapasakit. Ama, magpapagaan, magpapaluwag, magbibigay ng liwanag. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, talinoy inyong kamtan. Nek karameneya hanam, nek karameneya hanam, nek karameneya hanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Hindi nga ba't ang isang bukol ay maaring gawing pigsa ng Ama para lumabas ang lahat ng laman na naroroon at paghilumin niyang parang pigsa na pagkatapos ay wala na? Yan ang dapat niyong isipin. Sa hiwaga ng Ama, magtiwala kayo upang matupad sa inyo ayon sa pananampalataya nyo. Ang may pandinig ay nakarinig, katulad ng hindi makabangon ito. 38 taon na naganap sa buhay niyang gayon. Subalit sa isang salita lamang, bumangon ka! Bumangon, binitbit ang kanyang higaan. At ang mga huwad
Sabi nila. Hindi ba kaaraw ng pamamahinga ngayon, nakakita ng butas, parang daga, pumasok. Subalit ang hindi nila batid, dagamang masakit ang ginagawa sa tao, nginangat-ngat, sinisira ang damit, nang mahuli, patay ka. Buhay bang Ama? Kaya, saan ka papasok na di ka lalabas? Saan ka pupunta na hindi ka makikita? Saan ka magsasalita na di ka maririnig? Saan ka gagawa na di ka mamamasdan? Anong kinain mo na di mo nalasap? Kung ikay may panlasa, mananamnam ganap. Ano ang sasabihin mo na di nagmula sa bibig mo? Huwag kang matulad sa isda na sa sariling bibig, doon nahuhuli siya. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian, kayo, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Galit ba kayo? Masaya ba kayo? Kay saya ng puso ng tao, kung walang dalahin ito, nahambing sa tinik ng isda, nang masalalak sa lalamunan. Maliit may nagdulot ng sakit, habang ito'y nakatirik, di makalunok. Hirap na hirap sa paglunok, ganyan din ang taong napuwi. Kapag ito'y timoy mo sa mata, di may mumulat ang mata niya. Luluhat maaring mamula, ganyan din ang tinig. Kahit isang galit, sa puso'y naninikit, hindi mapaknit-paknit, walang gamot kahit ano. Salapi, bagay o pagkain, upang ito ay gumaling, kundi ang amang magpapahilom, magtatanggal ng mga tinik sa mata ng magliwanag, sa bibig upang mangusap, sa puso upang magmahal. Halina, halina o tao, masdan ang likha ng Ama. Sa buhay mo'y magnilay ka, biyayang kaloob niya ito sa'yo. Kaya't huwag mong pasakitan sarili mong katawan. Magpakababa ka lamang, maaabot, maaarok mo, kataas-taasang Ama mo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama?
Para mong ni-radiation yung ano mo, kinobalt. Wala namang cobalt dito. Walang cobalt section. Kinobalt mo. Ayan, naglintos. Ay, tao nga naman. Kasi po, gabing-gabi na. Gabing-gabi na nga. Alas 12:10, gising pa si Apo Kunchi. Kung naglakas loob ka, de sana. Subalit manalig ka na lang makabuti yan at huwag makasama. Kung saan nyo inuukol, doon tutungo. Kung saan nyo hinihilig, doon tutumba. Kung ano pananampalataya nyo, tatamuhin nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kahit ano pang gawin mo, kung ano ang nasa'yo, yun lang ang sa'yo. At kung ano nasa kapwa mo, yun din ang nasa kanya. Subalit ang Ama, ang nasa iyo at nasa kapwa mo, maari niyang pagpalitin ito. Buhay ba ang Diyos? Kaya dapat, para lalong mabuti ang gusto niya at magawa niya sa iyo, gustuin mo kabutihan niya. At nang di niya agawin sa iyo mabuti mo, at baka yung tanaw mo'y masamang tao, mabalik sa iyo kasama nito. Alam kong may magagawa, nagkabaligtad ang pangyayari. Gusto niyo bang gayon? Ang Ama, alam kong may magagawa, ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at agapi, alam kong magagawa ang Ama. Pag nag-aaral ka, galit ka sa teacher mo, ano ginagawa mo? Galit ka sa guro mo, ano ginagawa mo? Pumapasok ka ba? Kahit wala siya sa harap mo, ano ginagawa mo? Ngunit kapag natutuwa ka, nakikinig ka sa kanya, ano gagawin mo? Tao, pauwi pa lang kayo. Sabi nyo, hindi. Pabalik na ako, papunta pa lang kayo. Alam kong magagawa ang Ama. Ang tao na nag-aaral, kapag gustong matuto, anong ginagawa? Kapag ayaw matuto, anong ginagawa? Ang taong mabuti, anong tinitingnan? Ang matututunan o yung kawalan? Tao, bulay-bulayin yung lahat ng aking tinuturan. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig araw, ako sa inyo may nakalaan.
mayroong magandang mangyayari sa inyo. Ang taong tsismosa, ano laging inaalam? Ang taong gustong magpakabutit, magpakabanal, ano laging hinahanap? Ang taong matakaw, anong hinahanap? Ang taong di makakain, ano hanap? Tao, magbulay kayo. Magdilay kayo. Magtanto kayo. Lahat ng tanong ko'y kaya niyong sagutin. Subalit ang aking layunin, di niyo kayang tupdin. Yan ang pawang mahirap sa nilalang. Dapat loobit gustuhin niyo ang mabuti kong layunin. Alam kong mahal, sapagkat kung bilang katauhan lamang at pagkatao, hindi loloobing gugustuhin ito, hindi magpapasakit para bilang tao, at hindi magpapakasakit bilang pagkatao. Subalit sa hindi nyo nababatid, napababatid ang sa inyo'y nais batirin, kung kayo'y nakikinig, nabatid nyo ang marapat. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig kung ang kinatanggapi, alam kong magagawa. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay. Halina mga mahal ko, magnilay at magbulay, magtantong tuwiran, magbulay kayo sa bawat araw. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Kayong mga may karamdaman, pag sumakitan niyong makadama, pag sumakitan niyong makaunawa, sapagkat itong magpapasiglat, magpapaalab sa inyong katawan para sumiksik ang lakas, para mabuhay ang galak, para manahan ang liwanag, at para makalaban kayong ganap. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkinatanggapi, alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Pag gusto mong matuto sa baseball, sasama ka. Handa kang masaktan kung saan tamaan. Subalit,
Kung sumali ka, tapos ilag ka ng ilag, aba hindi ka makakasyo. Gusto mong mag-basketball, takot ka namang mag-dribble. Gusto mo'y naghihintay ka na lang at linilisyan mo, baka tamaan ka. Eh anong points mo doon? Mga tao, sentido komon ay gamitin nyo. Bawat talinghaga ko'y pagbulayan nyo. Bawat winika ko'y suriin nyo. Talino baga ito ng tao? Ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ko sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. May magagawa ba ang Diyos sa inyo? May ginagawa ba sa inyo ang Ama? May tutup din ba naman kayo sa magagawa niyang kaibuti sa inyo? Aba, wag namang palalo. Ang gusto ng tao, siya nang siya ang pagbigyan ng mabubuti. Siya na may ayaw gumanti ng mabuti sa Ama. Kaibuti niya sa tao, kaibuti niyang totoo. Kailan kaya makikita niya ang mga mabubuting alam niya na anak niya ay bumuting ang totoo? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, na sa habang panahong nabubuhay ay mabuting masisilayan at patuloy na sa kanya ay sasamba ng may katapatan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po Diyos. Totoo ba ang Diyos? Kumusta ka na? Nagiginhawaan ka naman. Salamat sa Panginoon. Kumusta ka naman? Kumusta ka naman? Dapat laging mabuti. Ano? Lahat ay mabuti. Kumusta naman kayo? Tayo ka nga. Aba, upo ka nga. Tayo ka nga. Upo ka nga. Tayo ka nga. Upo ka nga. Tayo ka nga. Upo ka nga. O ikaw, tayo ka nga. Nilalabas niya na yung nangyayabas na. Sige, tayo ka nga. Tingnan natin kung makatatayo. Sige. Sige.
Sige. Op, teka muna. Upo ka muna, upo. Yusod mo yung paa mo. Sinubukan lang. Sapagkat pag nawala ng laman ang paa, anong mangyayari? Ha? Kailangan mo nang magkaroon ng muli na maglaman. Habig sa polio. No? Hindi naman to stroke eh. So, ibig sabihin, kailangan mo nang mabuhay yung dito, patungo doon at magkalaman. Pagka nagkalaman sa kalooban ng Ama, ilang taon pa lang iyan, yung 38, mas mahaba ano? Mahaba. Eh mga napopolyong matanda. Subalit hindi lahat ay gayon. At yun ang hindi alam ng tao. Saan ba nag-uugnay at siya nakaugnay ang paa ng tao? Diba dito sa spinal column? At ito saan? Diba dito sa spinal? Pag ito nagka-diferensya, dito. Pag dito nagka-diferensya, dito. Pag ito nagka-diferensya, lahat konektado. Buhay ba nga ma? Amin na mahal, kaya ang bawat araw, kung pagsisikapan, pagsusumakitan, mapalad ka. Kung di naagapan, ganito ka. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Sapagkat katulad mo rin siya, basta ka na lamang di makagalaw at di makatayo. Subalit, mas mapalad ka. Wala ka pang maraming ginagastos. Subalit siya, taon ang binilang para gumastos, ng gumastos, may naging silbi ba? Patuto lamang sa inyo tao, hindi ang salapi ang katugunan ng kagalingan ng karamdaman. Patuto lamang sa inyo tao, hindi tao ang nagpapagaling. Patuto lamang sa inyo tao, instrumento ang lahat sa inyo, so balit kung di nyo masusumpungan ng tunay na instrumento, may wakas ang lahat sa mundong ito. Kaya, iniuulat, pinapahayag, iminumulat, kayong lahat sa tama, sa tumpak, sa dapat, sa marapat, at sa pagiging isang tunay na anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Katulad mo, hindi ka na maliwanag ang katotohanan, di mo yan natamo sa mga iyong ginawa. Nilagok at tumingin. Subalit wala mang pinainom sa'yo, kundi marapat ay makinig. May nagaganap ang pakikinig. May nakita na sa pakikinig. May nababago sa pakikinig. At lalong higit na may mababago sa susunod at makikinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, kapag binigay sa iyo ang isang dipa, tisin mo't batahin ang isang dipa na yan. Kapag ang binigay sa iyo ay 2 dipa, tisin mo't batahin ang 2 dipa.
Sapagkat kung Ama ang nagbibigay, sinisigurado niyang ang lahat ng binabata mo ay may ginhawa. Subalit, kung kapamo't ikaw mismo ang nagdudulot sa iyo ng pagbabata, ay gawa mo'y sala, parusa ang sa huli. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, sapagkat walang ibibigay sa inyo ng higit pa sa inyong kakayahan, kundi lahat ng kakayanan nyo, yaon lamang ang papantayan. Kaya't kung Ama inyong masusumpungan, may galak ang inyong kalooban, habang sa lahat ng pahintulot na inyo'y kamtin, kalaya ay ibibigay. Nek karameneyahanam, mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, sapagkat ang bawat dipang binigay kong halimbawa sa inyo ay di katumbas ng maghapon at magdamag. Kaya't kung kayo'y sama lamang, hindi kayo masasakitan sa dipang binahagi sa inyo, maaabot niyong tuwiran, magagawa niyong lubusan ang marapat na may galak, ang tumpak na may ganap. Sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Oo. Hindi kayo nabendisyonan kahapon. May nawala ba sa inyo? May nakamtan ba kayo? Sa makatwid, hindi ang bendisyon ang nagpapagaling sa inyo. Ano? Sa makatwid, bendisyon at wala, mayroon at wala, pantay lamang. Sa taong ang puso ay tumanggap sa Diyos na hindi nakikita, ngunit dinadama, kinikilala, sinusunod, at tinatanggap nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya, may bukas pa. May bukas pa po, no? May misyon. Lagi na lang ikang may misyon. Lagi na lang, aba, ay di magreklamo ka sa Ama. Ako nga di nagre-reklamo dahil masaya eh. Eh, ikaw naman eh, pasaka-saka, manaka-naka, reklamo pa ng reklamo. Buhay ba ang Diyos? Mamahal, sumainyo ang kapayapaan. Di, mabait po kayo, no? Di, wala na pong lalapit, no? Opo, party-partisyon lang eh. Sa isang katawan, sa isang espiritu, maraming partisyon, maraming bahagi, maraming gagampanan, maraming ginampanan, maraming nakinabang. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Ilang araw na lang bago mag-Lunes Santo? Ilang araw na lang? Nawa kayong mga may dilimang mata, nawa kayong may bahala na. Tingnan na lang natin kung anong gagawin sa araw ng bahala na rin. Magandang umaga po, tayo na, magsiwi na tayo.